Recording. And today, pag-uusapan natin yung isa sa pinakamalapit sa puso ko, ang music. Yan, sobrang malaking bahagi siya ng aking buhay. Bukod pa sa mga obvious reasons na nakaka-enjoy naman talagang pakinggan yung mga paborito nating kanta, sa akin may mas malalim siyang meaning or influence sa buhay ko kasi ewan ko, hindi ko rin alam kung music lover talaga, no? Iba yung appreciation ko, siguro medyo OA. OC ako sa sound quality, no? May ang tawag doon is audiophile, no? Yung talagang yun nga, yung may pagka-OC sa music or sa sound quality nung kanta, no? So kasi nga mas na-appreciate ko yung music and ganun ko siya bina-value. So parang kaya naman dahil love ko yung music, isa sa mga pinag-i-investan ko yung mga sound systems. Yan. So di ko alam kung naririnig nyo, pero ayan, nagsa-sound trip kami ngayon dito sa bahay kasi sinusubukan namin yung bago ko lang nakuhang sound system, no? Soundbar siya. And ayun, worth it siya kasi sobrang ganda talaga nung quality ng kanta. Mas na-enjoy pakinggan. Ayun, tapos kaya nag-invest rin ako dun sa mga ganung sound system kasi rediscover ko yung music, no? Yung compare dun sa pag napapakinggan natin lang siya sa radyo or dun sa regular na typical na sound system or kung saan man natin siya pinapakinggan, mas kakaiba yung experience, no? Para sa akin, sobrang mas na-enjoy ko nga at na-appreciate ko lalo yung music. So ayun, parang kaya kong mag-spend ng ilang oras o kahit isang araw makikinig lang ako ng music, sound trip, ganyan. Kasi immerse ako dun sa listening experience, no? So yung music kasi, yan yung isang naituro niya sa akin, no? Yung listening skill, no? So talagang, which is na-apply ko sa maraming bagay, hindi lang sa pakikinig ng music, kundi lalo na sa relationship. Siyempre pag natuto akong makinig ng maayos, no, doon sa mga taong nakapaligid sa akin, yung sa mga pag may kausap ako, ganun, kakwentuhan, yun. Kasi nga tulad nung nasulat ko doon sa book, iba yung naririnig ka lang at iba yung pinapakinggan ka, di ba? Kumbaga, magkaiba yung hearing at magkaiba yung hearing at listening. Kasi yung listening may kasamang attention, no? Mindful ka dun sa pakikinig mo, no? So talagang yung attention mo, yung focus mo nandun sa pinapakinggan mo, whether music siya or tao na nakikipagkwentuhan sa'yo, nakikipag-usap. Yun. So at dahil nga sa music lover ako and ganun ako ka-passionate sa sa music, no? Music lover, audiophile. Ang isa sa mga hindi naman collection, pero parang personal na, kumbaga, ano ba tawag doon, collection? Hindi naman kasi ako nagko-collect, pero ito yung isa sa hilig ko talaga, no? Headphones, yan. Pag nagsa-sound trip ako, yan, nakikinig ako ng headphones. So, ito yung isang gamit ko na headphones, no? So,
Na-discover ko yung headphones nung bata pa ako actually. Tapos parang bumisita kasi kami sa kinakapatid ko, family friend namin. Tapos nakita ko meron siyang headphones. Ganto itsura, medyo luma na headphone siya. Close na headphones. Kasi ito open back ang tawag dito. So nakikita niyo dyan. May butas-butas siya. So open yung design. So yung siguro sa susunod, lalo na kung mahilig ka rin sa music or kung mahilig ka rin sa headphones, pwede natin pag-usapan sa susunod next yung about headphones. Pero ayun, so yung bumisita kami sa kanila, doon ako unang nakita nung headphones. Bata pa ako nun, siguro mga 10 years old, mga ganon. Tapos na-amaze ako, tapos lalo na nung pinakapakinig sa akin nung kinakapatid ko yung headphones niya, talagang na wow, sabi ko iba, parang iba yung dating sa akin, parang amaze na amaze ako, ganun. So yun, hindi ko na yung nakalimutan, tumatak sa akin yun, no? Nadala ko siya hanggang paglaki. Kaya naman nung nagka-budget na tayo, ayun, so ayun yung isang binili ko, ito nga, ganyan. So actually, pwede pang mag-upgrade, no? So isa siguro yun sa mga paglalaanan ko rin, pag-i-investan ko, yan yung headphones. Kasi ito lang naman yung ginagastosan ko yung music. Other than this, parang wala na, frugal na. Pero yun nga, pagdating sa music talaga, nag-invest talaga ako. No? Kasi nga, para fully experience ko yung music. Kasi, ganito, ang explanation ko is, yun nga, nare-rediscover ko yung music, no? Naririnig ko yung mga detalye na hindi ko na pa naririnig sa mga regular lang na sound system. So, ang real life application niya is mas na-appreciate natin yung mga bagay pag nagbibigay tayo ng attention sa detalye, no? Yung mga maliliit na bagay, yung mga simpleng bagay na siguro hindi na natin napapansin, pag binigyan natin ng atensyon, doon natin sila na-appreciate. So, ganun yung experience ko pag nakikinig ako ng music. Yung mga ordinaryong kanta, yung mga napagsasawaan ng kanta, kahit luma or kahit anong genre, pag pinakinggan ko siya sa magandang sound system, sa headphones, kahit anong pakinggan ko, na-appreciate ko. Kasi naririnig ko yung detalye nung music, yung instrumento, yung bawat strings sa gitara, naririnig ko, yung dagungdong ng tambol at kung ano-ano pang instrumento, yung boses ng kumakanta. So, na-appreciate ko yung sobrang na-enjoy ko, and para siyang meditative na practice, no? Kasi yung attention ko talaga nandun sa pinapakinggan ko. And ma-apply natin yun sa buhay, yung ganun practice. Ako, personally, yun yung naituro sa akin nung passion kong to, yung pakikinig, yung pagiging music lover ko. Nadadala ko siya sa ibang aspeto ng buhay, no? Na nagiging life lover na rin ako. Parang pag ina-apply ko yung ganun, yung nagbibigay ako ng attention, nagfo-focus ako dun sa details, yung mga maliliit na details na hindi napupuna kasi ordinaryo, mundane, ganun, nagkakaroon ng ibang experience, nare-rediscover ko yung buhay. So, yun lang. Next time, pag-usapan natin yung about music, kung mahilig ka rin sa music, baka may masuggest ako sa'yo, or anong mga kanta, ganyan. Pero yun nga, yun lang yung isa. Kaya naman, pati sa mga sulat ko, sa mga katulad nito, sa videos, laging parang isa sa inspiration ko is music, no? Minsan nga, nakakapakinig ako ng music, tapos from that, kasi music,
ano yan eh, may mga stories yan, may mga emotions, no? So, nafe-feel ko yun pag nakikinig ako. Minsan nakakapagsulat ako ng tula or kahit ano lang na na-inspire ako dun sa music. So, ganun. So, ganun yung relationship ko sa music. And siguro kung hindi yun music sa'yo, meron ka ring passion or hobby na ganun yung impact sa'yo. No? So, sa akin, for me, it's music. So, ayun lang for now. Sana meron akong gusto ko lang i-share. Yan. So, ayun. So, kung ano man yun for you, let's learn to appreciate life. Even yung mga maliliit na bagay. Kasi doon natin may enjoy ang buhay. So, I'll see you again in the next video. Thank you for watching. Bye-bye!